Kim Chiu, sumabog na. Diretso banat sa korupsyon at kawalang hustisya. Binura pero kumalat. Post ni Kim Chiu laban kay Senador Marcoleta. Viral na. Hindi kinaya ang init. Kim Chiu, todo hugot sa ABS-CBN shutdown issue. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Alam niyo yung feeling na kahit anong kayod mo, parang wala pa ring nagbabago sa ating bansa, lalo na pag-usapang korupsyon. Ayan na naman, paulit-ulit, never ending. At guess what? Pati si Kim Chiu, sumuko na rin sa inis. Hindi na siya nakatiis, kaya todo banat na rin siya patungkol sa nasabing issue. Kilala naman natin si Kim bilang aktres, host at sobrang visible sa showbiz. Pero this time, hindi na siya nag-share tungkol sa work o personal life niya. Ang inilabas niya, hinaing ng isang ordinaryong Pilipino na pagod na sa pang-aabuso ng nasa kapangyarihan. Sabi nga niya, isipin mo, tayo mga simpleng mamamayan, takot na takot pagdating sa buwis. Late ka lang, may penalty na. Mali lang ng konti ang computation, kabado ka na, baka may kapalit na parusa. Pero yung mga nasa pwesto, parang chill lang. Habang tayo, pawis at tugo ang puhunan, sila naman todo enjoy na parang walang batas. Kaya hindi lang daw pera ang nawawala dahil sa pangungurakot. Mas malala, pag-asa ng mga tao ang natatangay. Isipin mo, pati kinabukasan ng kabataan at tiwala ng mamamayan sa hustisya, ninanakaw din. Grabe, ang bigat, 'di ba? Tapos binanatan pa niya yung mga obvious na tanong na ang tagal na rin nating iniisip. Yung tipong paano nakakatulog ang isang opisyal sa super komportableng kama habang milyon ang walang matinong higaan? Paano nakakanguya ng mamahaling pagkain habang sangkatutak ang nagugutom at naghihintay ng tulong na never naman dumating? Ang sakit lang marinig pero totoo eh. At dahil nga artista si Kim na may malaking platform, mas malakas yung impact ng boses niya. Kasi hindi lang para sa sarili niya yung sinasabi niya, kundi para sa lahat ng tahimik lang pero sawang-sawa na rin. Pero kahit puno ng galit yung tono, may halong pag-asa pa rin. Sabi niya, oras na para managot ang dapat managot. Tama na raw ang puro salita at kailangan na ng solid na aksyon para ibalik ang tiwala ng mga tao. In short, ang panawagan niya, hustisya, pagbabago at wakas sa pangungurakot. Hindi na pwedeng laging palusot kasi sabi nga niya, ang perang galing sa buwis, dugot pawis ng mga Pilipino yan. Hindi yan laruan ng kung sino-sino lang. Kaya kahit nakakainis at nakakadismaya ang mga nangyayari, hopeful pa rin si Kim. Para daw ito sa bayan, sa kinabukasan at higit sa lahat para sa mga anak natin na susunod sa laban. At kung titingnan mo, ang lakas ng dating kasi relatable talaga. Hindi lang siya basta artista rito kundi boses ng isang ordinaryong Pilipino na may malasakit. At kung ganito ang dami na nag-e-echo ng parehong sentimiento, mukhang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Next topic naman tayo mga ka-trenders. At ito, si Kim Chiu pa rin ang bida. Kung kanina pinag-usapan natin siya, ngayon may panibagong pasabog dahil binanatan niya din si Senador Rodante Marcoleta sa social media. Ay grabe, hindi na nga napigilan ni Kim ang sarili niya na mag-post sa X o dating ang Twitter. Diretso talaga ang banat niya. Sabi niya, parang laging galit daw si Senador Marcoleta. Parang laging naghahanap lagi ng away. Kung iisipin mo, gets na gets kung bakit may hugot nga doon si Kim. Kasi hello, si Senador Marcoleta rin yung isa sa mga pinaka-vocal noon na tumulak para ipasara ang ABS-CBN. At alam naman natin, malaking parte ng buhay at karera ni Kim ang Kapamilya Network. Ito nga ang naging post niya noong September 23. Quote and unquote, Marcoleta woke up and chose. He is always angry, always picking a fight. This is the same way he went all out pushing for ABS-CBN's shutdown. It's frustrating and heartbreaking to see the same darkness play out again. Kung babalikan natin mga ka-trenders, noong taong 2020, nangyari nga ang ABS-CBN shutdown. Hindi binigyan ng Kongreso ng panibagong prangkisang nasabing network. At isa nga si Senador Marcoleta sa pinakamatinding paninindigan laban sa renewal ng franchise. At dahil doon, libo-libong empleyado nga ang naapektuhan. Maraming pamilya
biglaang nawala ng kabuhayan. At syempre, naputol din ang serbisyo ng network sa libo-libong Pilipino na umaasa sa kanilang balita at entertainment. Kaya naman hindi katakataka na hanggang ngayon, sariwa pa rin ang sugat lalo na para sa mga kapamilya stars kagaya nga ni Kim Chiu. Para bang bawat banggit ng pangalan ni Senador Marcoleta, automatic na bumabalik yung alaala ng araw na tuluyan ng napasara ang ABS-CBN network. At hindi lang yung personal na pain ang binanggit niya, dinugtungan pa niya ng seryosong mensahe. Quote and unquote, "As a citizen, I can only hope and pray by the grace of God that this time accountability wins. Let the guilty face justice. Enough lies, enough abuse. It's time for the darkness to end." Kumbaga, hindi lang ito rant para sa sarili niya, kundi panawagan na rin para sa mas malawak na hustisya. Parang sinasabi niya na sana nga ngayong pagkakataon na ito, hindi na puro kasinungalingan o pang-aabuso ang mananaig. Pero eto na mga ka-chenders, ilang oras lang matapos niyang i-post yun, bigla rin niya itong binura. Walang paliwanag kung bakit, pero alam niyo naman ang internet, mabilis pa sa alas 4 ang mga screenshot. Kumalat agad, kaya kahit burado na, hindi na talaga mabubura ito sa mata ng publiko. At doon na nga nagsimula ang usapan. May mga natuwa at pumalakpak kay Kim. Sinabing matapang siya dahil binigkas niya ang hinaing ng maraming Pilipino. Pero may iba ring nagsabi na baka hindi niya na nakayanan ng pressure, kaya agad binura. May ilan din na nagpayo na bilang artista at public figure, mas mabigat ang implikasyon ng bawat salita niya. Kung tutuusin, hindi lang ito tungkol sa kanya at kay Senador Marcoleta. Parang naging reminder din ito kung gaano nga kalaki ang epekto ng ABS-CBN shutdown. Hindi lang basta isang kumpanya ang nagsara, pamilya, karera, kabuhayan, at pati mismong access ng mga Pilipino sa impormasyon ang naapektuhan. Kaya hanggang ngayon, kapag naungkat ang pangalan ng mga taong nagsulong ng pagpapasara, talaga nagkakaroon ng matinding reaksyon mula sa publiko. Ngayon nananahimik muna si Kim matapos nga niyang burahin ang post. Wala pa siyang dagdag na paliwanag kung babalikan niya pa ang issue o kung dito na lang matatapos. Pero ang sigurado, kahit binura niya na, hindi na rin mabubura ang epekto nito sa social media. At sa panig ni Senador Marcoleta, tahimik pa rin siya ngayon. Walang reaksyon sagot sa mga banat ng aktres. Kaya malaking tanong sa lahat kung mananahimik na lang ba siya o kung magkakaroon pa ng sagutan sa pagitan nila. Kaya abangan na lang natin mga ka-chenders kung ano nga ang patutunguhan nitong issue na ito. Isang simpleng post lang ni Kim, kahit binura ay muling nagpasiklab ng apoy sa usapin patungkol nga sa pananagutan, hustisya at syempre yung hindi pa rin natatapos na sakit ng ABS-CBN shutdown. And there you go mga ka-chenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!